Mayroon akong katanungan tungkol sa Matthew chapter 14, verses 28 to 31. Dumating ang Panginoon matapos na nalangin sa dalampasigan. Ang mga disiplo ay nasa bangka, at ang Panginoon ay dumating na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nabagababag ang mga disiplo at sinabi niya sa kanila, "Lakasan ng loob, ako ito, huwag kayong matakot." At yan ang aking katanungan, sister. Sa takot na yon, sa takot sa sandali ng kapighatian o tribulation na humihigit sa pagtitiis, at si Peter na may gayong matalik na pakikisama sa Panginoon at naglalakad sa ibabaw ng tubig, sa sandaling yon may humihip na hangin, siya ay natakot, at nangyari yan sa akin, sister. At sinabi ng Panginoon, "Bakit ka nag-alinlangan?" At doon ko sinabi, "Hindi ko alam." Yan ang aking katanungan, sister. Bakit tayo nag-aalinlangan sa sandaling yon? Kapag naalala natin ang pangako, kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay naninindigang matatag, ngunit pagkatapos ay dumarating ang isang sandali na tinatakot tayo ng hangin. Paano tayo hindi matatakot, sister? Sige, kailangan nating magkaroon ng kumpiyansa o lakas ng loob o confidence sa Diyos at kumbiksyon o paninindigan. Gayon din, kung minsan ang kumpiyansa at kumbiksyon ay isinisilang sa loob natin, kapag nakikita natin ang manifestasyon ng Diyos, kapag nakikita natin ang katuparan ng mga propesiya o pangako ng Diyos, mga himala, mga signs, mga kahangahangang o di pangkaraniwang bagay na nakita nating ginawa ng Diyos. Ito ang nagtutulak sa atin na magsimulang maging matatag o steadfast at may kumpiyansa. Kapag ginagamit tayo ng Diyos upang magsalita at binibigyan tayo ng mga pangako sa pamamagitan ng propesya, gaya ng sa aking karanasan, ang Panginoon ay laging nakikipag-usap sa akin. At lahat ng nakikita ko ngayon tungkol sa simbahan, ang katuparan nito, ang Panginoon ang nagsalita sa akin at nakita ko itong natupad. Siyempre ngayon ay mayroon na akong kumpiyansa o confidence, katiyakan at conviction sa Diyos. Kapag may sinasabi siya sa akin, naniniwala ako at hindi nag-aalinlangan o nagdududa. Halimbawa na lang sa Florida, kung saan may mga hurricane na tumatama bawat taon. Bawat taon ay may hurricane sa parehong lugar. Ang Panginoon ay nagbigay sa akin ng pangako sa pamamagitan ng propesya. Sinabi niya sa akin na hanggat naroon ako, hindi niya hahayaang tumama ang hurricane sa lugar kung nasaan ako, at tinupad ito ng Panginoon. Ipinangako niya ito sa akin 10 taon na ang nakalilipas at tinupad ito ng Panginoon hanggang ngayon. Bawat taon ay dumadating ito at agad na sa telebisyon at sa balita, inaanunsyo nila na may darating na Category 5 na hurricane na siyang pinakamalakas at dadaan ito rito, doon at iba pa. Nananalangin ako sa Panginoon at sinasabi ko, "Panginoon, may darating na hurricane." At sinasagot niya ako, "Huwag kang mag-alala, walang mangyayari." Sige, nagtitiwala ako. Naniniwala ako at nagtitiwala. Hindi ko yan masasabi sa lahat dahil may mga taong nag-aalinlangan, may mga taong nakararamdam ng takot at sindak o pangamba at nag-aalinlangan sila. Nakikita mo ba? Pero bakit sila nag-aalinlangan? Dahil hindi nila naranasan ang karanasang naranasan ko kasama ang Diyos. Kaya iyon ang dahilan, may malasakit ako sa kanila. Hindi ko sila hinuhusgahan. Iniisip ko na dahil hindi nila naranasan ang karanasan kasama ang Diyos ng ganon, kaya sila nakararamdam ng kaunting takot at pangamba. Kaya mas mabuting huwag na lang akong magsabi sa kanila ng anuman. Pero nakikita nila na hindi ako nag-aalala sa anuman. At ganun nga iyon. Pinananatili tayo ng Diyos, pinoprotektahan tayo. Ngayon may ilang mga hurricane na dumating at dumaan sa ilan sa ating mga simbahan. Ang mga simbahan sa Tampa, Sarasota, Cape Coral, Margate. Kaya mayroon tayong mga simbahan sa mga lugar na iyon at ang hurricane ay dumaan doon. Nanalangin ako dahil hindi ito dadaan sa kinaroroonan ko pero dadaan ito doon. Sabi ko sa Panginoon, ang hurricane ay papunta sa Sarasota, tingnan niyo ang Tampa at ang simbahan ng Panginoon ay nasa
Tampa, sa Sarasota, sa Cape Coral, at may isa pang lungsod na nakalimutan ko ang pangalan. Sinabi ko sa kanya, Panginoon, ang inyong mga anak ay naroon din. Walang mangyayari sa kanila, ngunit kailangan kong parusahan ang mga tao. Ang sabi sa akin ng Panginoon, kailangan kong parusahan ang mga tao, ngunit walang mangyayari sa aking mga anak. Kaya ganoon ang nangyari. Salamat sa Panginoon, ang hurricane na iyon ay dumaan at sumira ng mga bagay-bagay. Dahil dumaan ito at nagkaroon ng maraming pagkawasak, ngunit ang mga brothers at sisters ng ating simbahan ay hindi napahamak. Wala silang nawalang anuman sa kanilang mga material na bagay. Iningatan sila ng Diyos. Kapag nakikita ko ito mula sa Diyos, isinisilang sa akin ang lakas. Sa loob ko mayroong kumpiyansa, katatagan, kumbiksyon. Kaya nagiging matigas ako, nagiging mas katulad ng pedernal o flint o isang napakatigas na bato. Nakikita mo ba? Wala nang pag-aalinlangan o kawalan ng tiwala sa akin. Maniniwala ako sa Panginoon, maniniwala ako sa Diyos dahil ipinakita niya sa akin ng paulit-ulit. Yun, brother. Dapat tayong mamuhay ng mga karanasan kasama ang Diyos. Ngunit gayon din, upang mamuhay ng mga karanasan kasama ang Diyos, dapat nating mahalin ang Diyos, isuko ang sarili sa Kanya, gawin ang Kanyang kalooban o will, paluguran o i-please siya at sundin siya. Iyon yun. Pagkatapos, ginagantimpalaan din tayo ng Diyos sa pagkilos ng ganon. Kinakausap niya tayo at nakikita ko na ang sinabi niya sa akin ay natupad na. Pagkatapos, iyan ang nagpapabago sa akin upang maging matatag at may pagtitiwala o kumpiyansa. Iyon yun. Kaya, gusto mo bang magkaroon ng katatagan, ng kumpiyansa? Hindi natin pag-uusapan si Peter rito dahil si Peter ay nagsisimula pa lamang makilala ang Panginoong Hesus. At sa karanasang iyon na nabuhay sila sa dagat, sinabi niya, Panginoon, kung kayo iyan, hayaan niyo akong lumakad diyan kung nasaan kayo. At sinabi ng Panginoon, sige, halika at lumakad ka. Kaya nagsimula siyang lumakad, pero hindi pa siya nakakaranas ng maraming karanasan kasama ang Panginoon. Marahil iyon ang kanyang unang karanasan, at kaya nang makita niya ang tubig at napagtanto niyang naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, ang takot, pag-aalinlangan at sindak ay pumasok sa kanya. Doon niya sinabi na lulubog na siya dahil nagsisimula pa lamang siyang makilala ang Diyos. Pero kalaunan o sa paglipas ng panahon, ano na ang katangian nila? Nag-preach sila at ibinigay ang kanilang buhay para sa Panginoon. Noong ibinigay nila ang kanilang buhay, ito ay dahil parang mga pedernal o flint na sila o matitigas na bato na sila. Ang kanilang mga puso ay parang diamante na pedernal. Walang nakapagpapagalaw sa kanila dahil nakita na nila ang kamay ng Diyos. Alam na nila kung ano ang katangian ng Diyos, na siya ay nagsasalita, na tinutupad niya ang kanyang mga pangako, na ang Diyos ay katotohanan, na ang Diyos ay isang realidad. Iyan ang nagpapamature sa isang tao at nagtutulak sa kanya na magsimulang magtiwala at hindi mag-alinlangan. Iyon yon. Lahat tayo ay kailangang dumaan sa isang transisyon, magsimula bilang mga bata hanggang sa maging mga matatanda sa espiritual na aspeto. Ngunit ang ating mga karanasan kasama ang Diyos ang nagtuturo sa atin na maging mature at mas makilala pa ang Diyos. At kapag kilala na natin ang Diyos, ngayon ay wala na tayong takot, ni sindak o pangamba, ni hapis, wala na ring dahilan para magsimulang umiyak tungkol sa kung anuman. Wala na ring dahilan para magsimulang umiyak dahil ang isang taong nagsisimulang umiyak dahil sa takot, dahil nakatanggap siya ng mga banta, iyon ay dahil ang taong iyon ay nag-aalinlangan sa Diyos. Hindi ko gagawin iyon. Nagtitiwala ako sa Diyos. Sinasabi niya sa akin, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Salamat, Panginoon, sinabi na niya ito at iyon na iyon. Ganoon nga iyon. Ganoon natin nakakamit ang katatagan, kumbiksyon, at iyan ang paraan para hindi mag-alinlangan sa Diyos.
kailangan nating magkaroon ng mga karanasang iyon, mamuhay sa mga karanasang iyon. Kaya naman ang mga testimonya na ibinibigay ng mga tao sa simbahan ay nagbibigay ng malaking suporta sa espiritual na buhay ng iba dahil pinalalakas sila nito at tinutulungan silang magkaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng testimonya. Iyan ang dahilan kung bakit nagtetestify ang mga tao sa simbahan. Ito ay para sa espiritual na ikatitibay o edipikasyon ng mananampalataya at ang edipikasyon ang siyang nagbubunga ng espiritual na maturity at nagbubunga ito ng katatagan o steadfastness ng puso